So hello po mga Kalingap, welcome back to my YouTube channel, Kalingap Dan. And ngayon po ay meron po tayo ulit bagong buhay po na malalaman ang kanilang kwento at mabibigyan natin ng tulong. And ito rin po ay scout ulit ni Super JR, super scouter na rin po natin si Kuya JR at si Ate Nelia kasama din natin. Kaya ito po mga Kalingap, alamin po natin ang bagong storya po na malalaman natin at kung ano po yung mga tulong na pwede natin ibigay. So may dala po tayo sa kanilang mga onting grocery. Ito po si Tatay, hello po. Magandang tanghali po. Tanghali po. Pwede pong tumuloy. Tuloy po. So maliit pala ang bahay niyo Tay Siya po. Ito po si madilim yata kaya dyan, hindi naman. Hindi naman po. Ito po si Tatay, anong pangalan niyo Tay? Danilo. Danilo, ilan taon na po kayo Tatay? 42 po. 42. So Tay, wala kayong upuan dito? Wala po kami upuan. Dito na kayo nakaupo? Dito po, dito na rin kami humihiga po. Tsaka paano kayo kumakain Tay? Ay, dito rin po, salo-salo. Dito na kayo sa lapag? So 42 na po kayo, ano pong trabaho nyo Tay? Fish vendor lang po. Sa po kayo nagtitinda? Sa bayan po ng Binson. May palengke po? Palengke, lako-lako lang po. Naglalako-lako ka lang. Kamusta naman po pagtitinda ng isda? Ay, minsan po, mahina rin po ang bintahan ng isda. At grabe po ang mahal po ngayon. Ay, bait Super JR ang mga upuan. Po kayo dito Tay. Mga anak niyo po. Dito, nako. Salamat Kuya JR. Okay na po yan. Yung babait po ng tao dito. Salamat po. Ibigay ng upuan. Ayan Tay, kamusta po ang pagtitinda ng isda? Kamusta po ang kita? Ay, mahina po ngayon. Kaya minsan po ipa-extra lang din po ako sa construction para may maitustos po ako sa aking mga anak. So hindi po madalas ang pagtitinda nyo paglalako, hindi araw-araw po? Ay, hindi po. Saan po makuha ng pangpuhunan? Ay, lang po, nakikipaglakulaan po ako. So hati, yung kita nyo may hati. Magkano po kinikita nyo sa isang araw pag naglalako po kayo ng isda? Ay, pag ganito pong mahina ang panahon, kumikita lang ako, minsan 300. Buong araw na paglalako na po yun? Maghapon na. And paano nyo po nagpagkakasya yun sa mga anak nyo? Ay, sa tulong din po ng magulang ko, na pag wala po akong pambili ng kahit bigas, ay nahingi po ako ng bigas sa magulang ko. So may magulang pa po kung tumutulong sa inyo? Meron po, kaya lang hirap naman po magpara sa baga po sa magulang at may kaedada na rin naman po yung magulang ko. Ano ba trabaho ng magulang nyo Tay? Ay, nandyan lang po sa bahay. So pag kailangan nyo ng konting pangkain lumalapit kayo sa kanila? Pag meron po sila. Pag meron din? Sa inyo Tay, sino ba ang katulong mo sa buhay mo? Ay, wala na po, solo lang po ako. Bakit ikaw na lang po ang nag-aalaga sa... Ilan anak nyo Tay? 3? 3 po, ito po ang panganay ko. Ano pangalan nyo Tay? Ang pangalan mo anak? Nicole po. Ilan taon ka Nicole? 15 po. 15? Si Totoy? Ang pangalan mo? Daniel po. Daniel. Kapangalan ko pala to. Ilan taon ka na Daniel? 8 po. Ayan yung bunso niyo Tay, ilan taon? 4. Si 4. Nag-aaral po silang lahat? Yan po ay hindi po. Hindi pa nag-aaral? So anong grade mo na Nicole? Grade 9 po. Ikaw Daniel? 2 po. Grade 2? Opo. So kamusta Tay? Bakit po mag-isa lang po kayo na bumubuhay sa kanila? Ay, simula po nung iwan po sa akin nung ina, ako na po ang nagpursige pong maano po yung pag-aaral ng mga anak ko. So bakit po kayo naghiwalay? Ay, hindi ko po masabi pag nasa malayong lugar na baga po. Nasaan po ba ang asawa niya? Hindi ko na po malaman. Yung iba, naanan ko, nasa Maynila po ay. Kaya lang ay wala na po talaga. Wala na po kayong contact? Di kayo nag-uusap po? Ay, di na po. Gano'n na po katagal? 2 years na po. 2 taon na? 2 taon. So ano ba ang huling usapan nyo Tay? Ay, ang usap, ibang bansa, ay naalaman ko, sa Maynila lang pala. Ano ang pinapasukan niya doon? Hindi ko na po alam. Hindi po alam? Or may kasama po ba siya doon? Di ko rin po alam. Ano po ba siya pumunta ng Maynila? Mag-isa lang po siya? Mag-isa lang po, nag-apply po siya sa agency. Di ko na rin po maintindihan kung anong takbo ng buhay niya. Kaya simula po noon, nakipag-iwalay na po sa akin.
So, ang kasunduan nyo dapat nag-iibang bansa siya. Oo. Kaya siya pumunta ng Maynila. Pumayag po kayo. Pumayag po ako. And tapos ano po nangyari? Nung nasa Maynila na siya, hindi na po siya bumalik noon simula noon? Hindi na po. Hindi na? So ano po ang huling usapan nyo? Ang ano namin, sabi niya, tutulungan ako sa mga bata. Ay hindi rin naman po akong matulungan. Almost 2 years po. Ako na po ang nagtustos sa mga anak ko sa pag-aaral nila. Kaarawan, Pasko, wala pong binigay sa akin. So simula po nung naghiwalay kayo, wala nang suporta. Wala na. Paano po silang mga anak nyo? Hindi naman nila hinahanap yung nanay nila? Ay, hinahanap din po. Ano po sinasabi nyo? Alam naman po nila ang nangyari. Ay, alam naman po ng panganay ko. Alam naman po. Naintindihan naman nila. Hindi na po nila nakakausap din ng nanay nila? Hindi na po, naka-block po kami. Kayo po ang naka-block? Oo, sa Facebook niya? Sa Facebook po. So, hindi nyo siya ma-message? Nakaka-message naman po, pero madalang po. Nag-reply naman po. Reply, bihira. Ano pong sinasagot? Wala, pag kikibula lang po kumusta, yun lang. Ganun lang po. Baka may ibang pamilya na po. Hindi ko nga po malaman kung may ibang pamilya. Pero ang mahalaga po sa akin, magampanan ko po bilang magulang sa mga anak ko. At wala na po kung sa kanya, bahala na po sa buhay niya. Basta't maano ko lang po yung mga anak ko. So wala na po kayong masyadong paki sa kanya. Ay wala na po. Wala na yung mga anak mo na lang mahalaga sa'yo. Po. And paano mo naman nasusustentuhan yung mga anak mo? Mahirap po ba ang araw nyo? Ay hirap talaga po. Sa panahon ngayon talagang hirap. Ay pamahal baga po ng pamahal po ng bigas. Kung kikita ka lang po lang halagang 300. Kulang na kulang. Kulang na kulang po. Nag-aaral po yung anak ko. Dalawang estudyante. So paano nyo pinagkakasya po yung pati mga pangbaon-baon nila? Ay minsan po yung anak kong panganay, naglalakad po yan. Naglalakad na lang. Wala po yung minsan baon. Walang baon na pumapasok ng school. Masisipag naman po yung mga anak nyo. Ay sawa ng Diyos kahit pa paano. Kahit medyo may katigasan. Nakakapag-aaral naman po. Kamusta naman po yung yung mga anak nyo, tay? Sumusunod naman po sa inyo? Ay sumusunod naman po. Usapin natin si bahay nyo to, tay? Umpo. Sarili nyo po itong bahay. Sa inyo po ito mismo. Umpo. So may kayo dito, tay? Ano po ba ang mga dito? Kakulangan sa inyong bahay? May kuryente naman po pala, no? Parang wala kayong tay? Lang po yan at talagang wala akong kuryente. Ngayon lang nagkaroon? Ngayon. Ay kabit lang po at di po nakakapagbayad. Nakikikabit wala lang pong po hanap buhay po ay. Parang wala kayong masyadong gamit dito, tay? Wala po, ganito lang po ang ko. Wala kayong electric fan po? Wala po. So paano po kayo nakakatulog niyan pag mainit? Ay, paano karton lang po pang may pwede sa dalawa kong anak na lalaki. Eh bilang magulang, titisin ng kahit medyo puyat. Ano po na yan? Sa likod niyan, tay? Ano pong CR? Ay, kusina ako po. Kusina. Saan po? Pwede po makita niyo. Saan lang nyo dito, tay? At ang CR nyo, saan po? ay, doon po sa magulang ko. So wala kayo dito. Ito po po. Ito po, kusina nyo. Dito rin kayo naglalaba? Hugas, naglalaba. Kawawa po pala sitwasyon nyo dito sa likod po. Na lang, trapal na lang po, no? May kayo dito, tay? Mga tinutuluan to ng pag umuulan? At tulog po yan. Hanggang itaas po ay puro trapal po. So may tagas dito pag umuulan. Nababasa yung loob nyo. Siya po. Paano yung mga anak nyo, tay, pag umuulan? Pulang bulan po. Lalagyan ko ng ng kumot. Dito lang kayo natutulog sa sahig, di ba, tay? Di nababasa po. Ay, pag malakas ang umulan, lalagyan ko po ng nauga na rin po yan ng buong kabog. So medyo na po pala, marupok na ang bahay nyo. Nauga na po yan. Gano'n na po ba katagal tong bahay nyo, tay? Na po yan. Matagal na rin po. Simula dati po, dito na kayo nakatira. Dito na kayo nakabuo ng pamilya po. Po. At dito na rin nawasak ang pamilya ko. Dito na rin po nagkahiwalay. Po. Kung kailan nga po kasal, yung nagkahiwalay. Kinasal na po kayo. So, gaano katagal na po kayong kasal? 2019 po kami kinasal. February din. Medyo bago lang po. Paano po yan ngayon, araw ng puso? Ay, wala pong magagawa. Okay lang po yung mahalaga sa akin. Buo dito ang aking mga anak. Buti wala po silang pasok ngayon.
Ay wala po. So tay, meron ako dalang konting ano sa inyo, pagkain nyo. Salamat po. Pang ano nyo, pang araw-araw nyo rin po. Si Super JR. Kakilala nyo po si ano, si Kuya JR? Ano, Bata pa po. kababata mo si Kuya JR. Yung kapatid po. Yung kapatid niya. Kaya pala na ano, na natuklasan kayo ni Kuya JR. Siya po. So ayan tayo. May mga dala ako sa inyo itlog. Tapos meron pong 5 kilong bigas. Ito. Oh. Gusto mo? O tayo. Ito tayo. Daming delata at mga noodles dyan. So gagamit nyo yan tayo sa pang araw-araw nyo pangkain. Marami pong salamat sa tulong. Malaking tulong na rin po ba yan para sa inyo po, mga anak nyo? Malaking tulong na po. Katulad po, wala akong bigas. Sakto. Sakto po, may pansahin. So wala kang ano ngayon tayo, hanap buhay. Wala kang permanenteng pinagkakakitaan. Wala po ngayon. Araw-araw niyo po bang ano yan, pinoproblema? Ayan po ang problema ko. Ano po ba ang natapos niyo tayo? Hanggang second year lang. High school po? Opo. And ano po nangyari ba't hindi po kayo nakahanap ng ng trabaho po na permanente? Dahil siguro po ng kahirapan at wala rin po akong maanando sa mga anak ko. Ay minsan po ay wala yung magulang ko, wala akong makabilinan. Wala po magbabantay. So kaya isa rin yung sa hindi kayo nakakapagtrabaho kasi May bunso, may mali po. walang nagbabantay sa bunso. So tayo na nangyari sa anak nyo. May sugat pa yata siya sa ilong. Siya po yun nahulog po yung sa hagdan. Nahulog siya? Opo. Kasi walang bantay. Walang bantay. Nasaan po kayo nun? May pinuntahan lang po ako. So mahirap po talagang iwan yung mga anak nyo. Ayan, tingnan nyo. Ba't umiiyak siya tayo? Masakit na. Masakit siya tayo. Alin? Ngipin. Bawal yan sa iyo to, matamis. Gatas. Gatas tayo, no? Ito po, sakto may gatas. So interview natin si Nicole. At ayun, pandagdag mo pala sa pang araw-araw nyo. Salamat po. Maraming salamat po sa binigay po ninyo. Malaking bagay na po ito sa amin mag-arama. So pangkain nyo po yan tayo? Or pangbaon? Pambaon po ng mga anak ko. Ito si Nika. Ay, si Nicole. Si Nicole, kamusta ang buhay? Mahirap po. Masaya naman ba kayo na kayo magkakasama? Opo. Ano ang pakiramdam mo na iniwan kayo ng nanay nyo? Mahirap po kasi minsan po nagtrabaho si Papa. Ayak na si Nicole, tay. Okay lang yan, Nicole. Okay lang po magkwento ka para malaman ng mga viewers natin ang buhay nyo. Naiiyak po yan gawa nung inaano din sa ina eh. Malapit yata sa nanay si Nicole po. Hindi, nung naramdaman niya po hirap ko ay. Mahirap, no? Nakikita niya po yata kasi yung nyo din, yung sakripisyo nyo. Siya po at gawa po minsan, wala kami makakain. Halos nang utang po sa tindahan. Bago nga po kami, rin ako sa tindahan. Sa utang. Yung kaano ko lang po, para may maipakain ako sa mga anak po. Bilang magulang baga po. Mahirap din po yun para sa inyo na wala po kayong maibigay na pangkain sa mga anak nyo. Totoo po yun. So Nicole, okay ka na? So anong nararamdaman mo ngayon na nakikita mo si ang tatay mo na naghihirap pero nagsisikap naman para sa inyo? Masaya po ako para kay Papa kasi kung nagsisikap siya para sa amin. Ikaw bilang anak, ano ang ginagawa mo? Parang ikaw ang panganay, anong tulong ang binibigay mo sa papa mo? Kasi siya nalang mag-isa. Gusto ko lang po makapagtapos para po makatulong kay Papa. Ano ba pangarap mo, Nicole? Teacher po. Teacher? Malapit ka na mag-college, di ba? Eh di matagal pa pala. Tagal pa po. Tagal pa, pero pangarap mo maging teacher. Pangarap mo rin ba tayo na makapagtapos si Nicole?
Yan pong isang malaking bagay po yun sa akin, makapagtapos sila ng pag-aaral. So pagsisikapan niyo po na mapagtapos si Nicole. Pipilitin ko pong hanggat kaya ko po. Ikaw Nicole, handa ka naman na magsipag, mag-aral hanggang makatapos. Para po makatulong kay Papa. Ano ang pangarap mo sa iyong pamilya? Makaahon po sa hirap. Nahihirapan ka sa sitwasyon nyo ngayon? Hindi ka naman ba nagagalit na iniwan kayo ng mama mo? May kunti po sa manang loob kasi po iiwanan kami ng ganito. Ba't dati ba ba ang sitwasyon nyo nung nandito ang nanay mo? Mas madali ba? Masaya naman po. Masaya naman. Hindi, paano ang buhay nyo? Kahit na nahihirap yung nararamdaman, sama-sama naman. Ikaw, Daniel. Anong pangarap mo, Daniel? Pulis po. Gusto mo magpulis? Opo. Bakit? Sinong huhulihin mo? Hulihin mo yung Magdanakaw po. Oo, magnanakaw. Kamusta ka na, Daniel? Okay lang po. Ano ang masasabi mo sa iyong tatay? Tingin ka dito. Ano masasabi mo sa iyong tatay? Kita. Wala po. Masipag? Opo. Mahal na mahal kayo? Opo. Ikaw, mahal mo tatay mo? Opo. So, paano ka Daniel, paano ka babawi or paano ka tutulong sa iyong papa sa kanyang sakripisyo? Paano mo pinapakita yung pagmamahal mo sa kanya? Sinasunod po yung mga utos. Galing Masunurin yan, tay. Ay, mas. Nakasunod naman po yan. Ayan po, hindi po matatan. Si Bunso, wala pa masyadong Wala pa. Hindi pa niya alam ang nangyayari sa paligid. Si Nicole lang. So Nicole, ano ang gusto mong sabihin? Gusto mong kahilingan? Ano bang gusto mo? Sana po mapayos na yung bahay namin tsaka po makaraos sa hirap. Ano ba dito? Anong ayos ang gusto mong gawin? Mga tagas? Sa bubong? Opo. Kailangan mo ng tay? Pawid ulit? Ko yung pangarap ko lang po, yero talaga po. Yero, kaso mainit yan pag maaraw. Ko lang po ng parang insulator na Insulator? Oo. So mabubungan lang to, maayos na po. Saka mapluringan lang po ito. So gusto mo mapantay to? Ay. Half body ko lang po. So yun ang kahilingan nyo. Ikaw din, Nicole. Opo. Ano bang sitwasyon nyo dito pag may bagyo? Mahirap po kasi po tuluan. Tumutulo talaga? Tsaka baka bumagsak? Di naman. Kasi sabi mo umaalog na to tayo, di ba? Naalog na So nga pag po. malakas ang hangin, Kahit ganyan po na talagang parang natutumba na. So, yung po ang ginano ko sa mga anak ko tungkol sa mga punong panahon. So pag nagtatrabaho si Nicole, yun ang isa sa mga gagawin mo. Mapayos tong bahay niya. Opo. And sa akin naman tayo, ang aking channel ay handang mag-abot ng tulong. Pero hindi ko po sinasabi na matutupad ko yung kahilingan nyo na mapaayos tong bahay nyo. Sa ngayon, ito po muna ang aking dala na tulong, onting groceries at yun po panggastos nyo. Ano naman po yun? Malaking tulong na po yun. Malaking tulong na rin po. Ikaw, Nicole, kamusta ang Valentine's mo? Hindi masaya naman. Masaya? Bakit? May ka? May boyfriend ka na? Wala po. Alam, may boyfriend na si Nicole. Anong regalo mo kay papa mo ngayong Valentine's? Wala nga po. Wala pong pera. Okay lang yun. Okay lang naman yun, tay? Wala kang natanggap na bulaklak? Ay, sapat na po sa akin ang mga anak ko. Kompleto. Kompleto kayo magkakasama. Kompleto. Di ba po ba sila nagagalit tayo minsan na mahirap ang inyong kalagayan? Hindi naman po nila sinisisi ang ang nangyari sa inyo. Minsan po nagagalit po. Dahil po minsan pinakapos po kami. Wala talaga po akong magagawa kundi magporsige. Paano nagagalit tayo? Minsan may mga bayarin po sa school. Kaya wala kaming bigas. Kaya minsan napipilitan akong mangutang kung kanina. So naiipit po kayo sa sitwasyon pag nagsasabay-sabay yung mga gastusin.
So Nicole, ikaw, naintindihan mo naman ang sitwasyon nyo ngayon, ang kalagayan ng buhay nyo pag may mga kailangan kayong bayaran or bilhin sa school, hindi agad nabibigay ng tatay nyo. Naintindihan mo? Naintindihan mo naman. Opo. So anong ginagawa mo pag ganun? So pag mga kailangan yung bayaran para sa school, Nasabi na lang po ako sa teacher ko na sa susunod lang kasi wala pong trabaho si Papa. at ano naman, pumapayag naman Opo. ang teacher nyo. Di ka naman nagagalit kay papa mo na pag di niya nabibigay yung gusto nyo o yung mga kailangan nyo? Ano sinasabi mo kay papa mo? Ano ang masasabi mo na para mas tumibay ang loob niya? Na andito lang po kami na palagi kahit po mahirap ang buhay. Sisikap ka. Sisikap po ako mag-aral para makatulong sa iyo. So okay ka na, Nicole, na kayo na lang magkakasama dito? Opo. Hindi mo na ba hinihiling na bumalik ang nanay niyo? Hindi na po. Hindi na? Talagang tinanggap niyo na? Pero kung sakali bang magparamdam or bumalik, tatanggapin niyo? Hindi na. Hindi na? Talagang nagkaroon kayo ng sa puso. Siniwan po sila ng Masakit po talaga yun, no? Nang walang dahilan, nabigla na lang pong... Ultimong birthday nila, panggasto sa eskwela, enrollment, wala man lang po inaabot doon sa pagulang doon sa ina na pinapadala. Wala naman po kayong pinag-awayan ng dahilan ng paghihiwalay niyo, tay. Ano ba ang naaalala mo? Ano ba yung dahilan niya, tay? Wala siyang sinabi sa inyo kung bakit di na siya bumalik? Wala nga. Yan, sige po, tay. Kami po ay tutuloy na ni Super JR. Salamat sa inyo. So, Nika, gusto mong sabihin, paalam ka na. Maraming salamat. Ay, Nicole pala. Salamat po. Malaking tulong na rin po ito. Sige. Sa susunod ulit tayo na makabalik ako, magdadalo ulit ako ng mga pagkain na ganitong grocery ulit para po sa inyo. Maraming po salamat. Sana po ang hiling ko ay matulungan po at mapaan po yung munting tahanan ko. Sige po tayo, pagdasal nyo lang po. Malay mo may mga blessings po dumating, di ba? Siyempre, huwag kang magbago tayo. Na patuloy mo lang ang kasipagan mo. Ko para sa aking mga anak. Para din sa sa sitwasyon nyo dito, no? Sige po tayo. Ayaw mo na, tayo, electric fan? Electric fan po. At saka ito pong Pampaayos. Pampaayos po sa bahay. Isa-isa muna tayo, electric fan muna. Bahala po. Paano po ang maipagkaloob po ninyo? Yan, sige po. Paalam, babay ka na, Daniel. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Ikaw, Bye-bye. masakit kasi ipin niya, no? Skip mo. Ay, tama po sa ilong ay. And salamat kay Super JR at kay Ate Nelia. Salamat din ating mga super scouter at ating love team. So mga kalingap, salamat po sa mga nanood at sa mga patuloy pong sumusuporta sa ating charity po. Salamat po sa inyo. Sa mga gusto pa pong magpaabot ng tulong, message kayo sa Facebook page Kalingap Dan. So thank you po mga kalingap. God bless po.